Tila nagpahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang balasahan sa gabinete. Lumutang naman ang tanong kung posibleng mapabilang riyan si First Lady Liza Araneta Marcos matapos pabirong banggitin ng Pangulo ang kanyang pangalan sa isang talumpati. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Bagong Bayani Awards kaninang umaga kung saan kinilala mga OFW, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang talumpati. First Lady Luisa Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities. Pero nabuo ang mga tanong sa mga susunod niyang sinabi. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Ibig sabihin ba nito ituloy ang balasahan at magiging bahagi na ng gabinete ang unang ginang? Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Kasama sa mga pagbabago sa gabinete, ang anunsyo ng palasyo ng Lunes sa pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa delikadesa matapos mayugnay ang kanyang tanggapan sa anomalya sa flood control projects. Pero hindi nagustuhan ni Bersamin ang anunsyo dahil hindi naman daw siya nag-resign. Nang hinga ng reaksyon si Palace Press Officer Claire Castro, hindi binawi ng palasyong pahayag. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that you resigned out of the delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Inanunsyo rin nung Lunes ang pagbibitiw ni dating Budget Secretary Amenah Pangandaman matapos siyang iugnay sa mga alegasyon kaugnay ng budget insertions. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangandaman na nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Naniniwala daw siyang ito ang pinakamarangal na daan para makausad ang bansa ng may linaw at pagkakaisa. Hiniling namin na siya'y makapanayam para linawin ang mga dahilan sa kanyang pagbibitiw, pero hindi siya nagpaunlak. Pero kapwa ay tinatanggi ni Bersamin at Pangandaman ng mga paratang. Ayon sa palasyo, kahit may nabanggit ng mga miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Gayunpaman, lahat ng opisyal maaaring sibakin anumang oras, depende sa Pangulo. At kahit nagbitiw na, hindi pa rin naman sila lusot kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.